lumipat sa inner lane ng motorsiklong yan at nabundol ng pulang kotse sa Talisay City, Cebu. So memplang ang motor at tumilapon ang angkas nito. Sa kaparehong lugar, isa pang motorsiklo ang pumasok din sa ibang linya ang nabundol naman ng pickup. Nagkaayos na ang mga sangkot sa dalawang aksidente. Hinusisa sa Kamara ang posibleng kaugnayan umano ni Alice Guo sa notorious na sindikato sa China na tinatawag na Fujian Gang. Base sa records mula Fujian, ang dalawa sa kanyang kasosyo sa negosyo. Gayon din ang sinasabing nanay niya. May report si Chino Gaston. Your Honor, hindi ko po alam sila ay kriminal. Yan ang sagot ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nang tanungin sa Kamara kung bakit nakikipagsosyo siya sa mga kriminal. Ang tinutukoy ay ang mga Chinese nationals na sina Zhang Rujin at Lin Baoying na sangkot sa money laundering sa Singapore. Business partner sila ni Guo sa Baofu Land Development kasama ang Chinese fugitive na si Huang Ziyang na itinuturing na boss of all bosses ng mga pogo. Ang nakilala ko po dyan is Huang Ziyang. Way back 2017 or 2016. Nakikita ko normal naman, labas-pasok naman ng bansa. Normal naman, may negosyo po sa Clark. Tanong ng isang kongresista, may connection ba si Guo sa notorious na Fujian Gang? Base sa records ng Bureau of Immigration, galing sa Fujian si Li Wenyi na nanay ni Guo Waping na sinasabing tunay na pangalan ni Alice Guo. Tubong Fujian din sina Baoying at Zhang na kasosyo ni Guo. I wonder, Mr. Chair, if these are merely coincidences? Your Honor, I'm not aware. First time ko po siya narinig ngayon araw. Are you from Fujian? Your Honor, yung dad ko po from Fujian. Are you from Fujian? Yung mom ko po, Mr. Chair. Mami mo from Fujian? Yes po. Ilang beses namang tumanggi si Guo na sumagot sa mga tanong kaugnay ng operasyon ng Baofu. Your Honor, I think for the Baofu, I invoke my right against self-incrimination because I have pending case po with DOJ human trafficking po. Dahil sa pagsisinungaling umano at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas, sinight in contempt ng Quadcom si Guo. Huwag mo kaming tanga, iha. Ini-invoke mo palagi yung right against self-incrimination eh. Pero wala namang connection dun sa mga kasong pinahal sa iyo. Umarap din sa pagdinig si suspended Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion. Tinanong siya kung paano nabigyan ng permit ang Zun Yuan, ang pogo na umupa sa lupa ng Baofu Land. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Guo itong sumubang technology po para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Totoo po ba yun, Miss Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yun. Kailangan ng lono o letter of no objection mula sa Sangguniang Bayan para mabigyan ng PAGCOR ng lisensya ang isang pogo. The mere fact na in-endorse ni Guo Haoping yung pogo na yan, ano ibig sabihin yun? Siya may-ari dahil pumapayag na kayo? Ang sabi po ni Honorable Rene Rivera, nagmamadali daw po itong kumpanya nito para mabigyan po ng lono. This must be a very special resolution for the mayor, for the councilor, to pressure the vice mayor to discuss it na kagad sa session. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumabas din sa pagdinig ng Kamara na may 200 million pesos na loan si Alice Guo sa Land Bank, Development Bank of the Philippines at iba pang bangko. Hihingi raw ang Quadcom ng kopya ng mga loan o utang ni Guo ayon kay Quezon 3rd District Representative Reynan Arrogancia. Ayon naman sa Anti-Money Laundering Council, hindi sakop ng bank secrecy law ang mga utang kaya pwedeng ungkatin. Tikom si Guo nang tanungin tungkol sa kanyang lupain. Aabot sa 478 million pesos ang kabuuang halaga ng real properties ni Guo na subject to forfeiture ng Estado. Higit 70 million naman ang halaga ng mga sasakyan, habang may 63 million pang helicopter at 199 million pesos inside 88 principal and 99 related accounts. Samantala, ililipat sa Women's Correctional sa Mandaluyong si Cassandra Lee Ong pagkatapos ng September 26.
Gaya ni Go, na cite din siya in contempt ng Quadcom. Kapapasok lang na balita, naaresto ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa NAIA si Tony Yang. Siya ang nakatatandang kapatid ng dating economic advisor ng Duterte administration na si Michael Yang. Ayon sa BI, inaresto si Tony Yang dahil sa misrepresentation at undesirability. Pineke raw niya ang impormasyon ng isang korporasyon sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ayon kay Representative Dan Fernandez, umaasa ang Quadcom na maimbitahan si Yang sa pagdinig nila tungkol sa mga illegal na pogo. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Tony Yang. Banta sa buhay ang nagtulak daw kay dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog para umalis sa bansa matapos masama sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilahad niya na may plano rin umanong puwersahin siyang idawit sa droga ang isang dating presidential candidate at isang dating senador. May report si Ian Cruz. The mayor of Iloilo City, I said, you're next. Patayin talaga kita. Kabilang ito sa mga video na ipinakita ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagdinig ng House Quad Committee. Paulit-ulit ang pagbabanta ni Presidente Duterte, harap-harapang sinasabi, papatay daw ako. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Inilahad niya ang 7 taong pagdurusa sa takot matapos masama sa narco list ni Duterte noong 2016. I was not and never will be a drug protector. Itong PRRD list, di umano, ay naging hit list. Isinama ang pangalan ng kalaban sa politika. Ayon kay Mabilog, August 28, 2017, nang tumawag sa kanya si PNP Regional Director Bernardo Diaz at iniimbitahan siyang magpakita kay Noy PNP Chief Ronald De La Rosa sa Camp Crame. Pero tinawagan siya ng isang di niya pinangalan ng police colonel. Warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. Soon after, my wife received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house. If you go to Camp Crame, they will kill you. Sa takot, lumipad siyang Japan kinabukasan. Sa isang mensahe, sinabihan daw siya ni General Diaz na tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. But he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag na di rin niya pinangalanan. It was another general. Mayor, do not return. If you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Ang posible raw ugat, politika. Dahil hindi ka sumuporta nung during the 2016 presidential elections. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Sino po All bang over the nanalong country. presidential candidate doon sa Iloilo at that time? Your Honor, si Manuel Rojas po. The former president got the lowest percentage votes all over the country in Iloilo. Sabi ni De La Rosa, bago nawala si Mabilog, tumawag raw ito sa kanya kaya pinapunta niya ito sa Camp Crame para protektahan. Hindi raw kapanipaniwala na pinapupunta niya si Mabilog doon para patayin. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Diaz at Duterte, pati na ni Drilon at Rojas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
May mga bagong cloud cluster na minomonitor ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng may mabuong low pressure area mula sa mga yan. Sa ngayon, habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may ulan sa umaga sa Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Pangasinan, ilang bahagi ng Samar Provinces at Davao Region. Mas malaking bahagi ng Luzon ang uulanin sa hapon, kasama ang iba pang probinsya sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. May mga kalat-kalat na ulan din sa Panay Island, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas, Northern Mindanao, Barm at Sulu Archipelago. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila, lalo sa hapon at gabi. Mga kapuso, muli kaming nagpapaalala na huwag magpapaloko at mag-ingat sa scammers. Babala ng Sparkle, may mga nagpapanggap na kanilang executive o empleyado para humingi ng donasyon para sa GMA Kapuso Foundation. Hinding-hindi yan gagawin ng Sparkle, kaya maging maingat at huwag ibibigay ang inyong personal information. Tanging sa Kapusong Totoo ng 24 Oras at sa GMA Kapuso Foundation official social media accounts at GMA Kapuso Foundation website lang makikita ang lehitimong paraan para mag-donate. Hindi sa text message o chat. Sa panahon ng deepfake at paglaganap ng maling impormasyon online, dapat daw maging bahagi ng kaalaman ng mga abogado ang cybercrime at cybersecurity, ayon sa isang senador. May report si Rafi Tima. Kahit sa larangan ng corporate o in-house counsel, tumataas ang hamon ng cybersecurity at ang usapin ng AI. Kaya sa kanyang talumpati sa 2024 Asia-Pacific Corporate Council Alliance Conference, binigyang diin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang kahalagahan ng paghahanda sa usaping ito. Cybersecurity must be a core competency among in-house counsel. The significance of the role that in-house counsel play in the era of deepfakes, malware, and the blurring perceptions of truth is understated. Bagamat mataas ang hamon ng AI, kaya raw itong tugunan. For me, the message is clear. Our machines fail us only if we let them. Pag-uusapan sa conference ang post-pandemic challenges ng mga in-house counsel tulad ng data privacy issues at digital and technological transformation sa kanilang hanay. We will all share the challenges and the experiences as in-house counsels, as well as legal and regulatory developments in our respective parts in the Asia-Pacific region. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagiging kontrabida ni Dennis Trillo, itinodo na in his villain era. Biniktima niya ang ilang cast ng Pulang Araw tulad ni Alden Richards, Barbie Forteza, David Licauco, at Sanya Lopez. Pero for fun lang naman ang lahat ng yan. #Milan Fashion Week na. Get ready with me video ni Heart Evangelista na kinunan habang nasa umaandar na van, hinangaan ng netizens. Jen ng BTS, nasa Milan na rin para sa Fashion Week bilang ambassador ng isang brand. Herlene Budol nagpakwela habang naka-Santa costume, viral na. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.